Sumalang na rin sa plenaryo ng Kamara ang Department of Labor and Employment. Dito iginit ng mga kongresista ang kahalagahan ng pag-iinspeksyon ng mga ahensya sa mga establishmento sa bansa. At mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, una sa Balita, live. Julian? Zay, muling iniharap ng DOLE ang kanilang proposed budget na 44,382,000,000 pesos na proposed budget para sa susunod na taon sa plenaryo ng Kamara. Ang pondong yan, 13% na mas mababa kumpara sa kanilang pondong noong ngayon 2025. Katumbas yan ng 51 billion pesos. Sa pagdinig sa plenaryo, nabuksan ang usapin sa pag-iinspeksyon sa mga establishmento sa bansa, kung saan higit 27,000 lang ang nasuri mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. And yes, 2% of ito po ang ating ang na-inspect because sa alam naman po natin ng ating distinguished colleague, ang Department of Labor and Employment will basically pagbibigay po ng mga reklamo, yan po i-inspectin po natin. Magbabase po ang DOLE dahil konti po, hindi po ganun karami yung ating mga labor inspectors. In fact, there's only around 710 and there's a 500 na assistant labor inspectors. So, medyo limitado po pero ganun pa man. Lahat po ng may reklamo pertaining to any labor disputes sa ating bansa, ito naman po ay agarang tutugunan ng ating mga departamento sa Department of Labor and Employment. Ayon pa kay budget sponsor Representative Angara, batay sa datos na ibinigay sa kanila, sa target na 28,500 na labor inspections ng DOLE sa bansa, higit 30,000 na ang kanilang nasuri at kaagad na nakatugon sa complaints na natanggap ng departamento mula sa mga manggagawa. Dito binigyang diin ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kung gaano kahalaga na ma-inspeksyon ng mga establishmento sa bansa. Napakahalaga po nito. Dahil dito po natin matitiyak, and we are one with the Department of Labor and Employment, na matiyak na bawat establishment ay na i-inspect natin, nakikita natin ano ang kalagayan ng mga manggagawa. Dahil napakarami pong paglabag sa mga batayan na karapatan ng ating mga manggagawa. And it is only through inspection that we will see. Muli namang iginiit ni Representative San Fernando na para maitaas ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa sa bansa ay sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang sahod. Dahil aniya kapag tumaas ito, lumalago rin ang antas o kalidad ng kanilang buhay. Zay, tumagal ang deliberasyon ng DOLE sa plenaryo ng halos 3 oras. Binanggit din dito ni Representative Angara na kasama sa mga paglalaanan ng pondo ng DOLE para sa susunod na taon ay ang DOLE Integrated Livelihood Program at GIP. Layunin nito na matulungan ng mga fresh graduates na magkaroon kaagad ng mga job experience. Yan muna ang update mula rito sa Kamara na Unas sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV. Maraming salamat, Julian Bunag.